Alright, magandang araw mga kaibigan. Real Talk with Virgie tayo ngayon mga friends. At ang topic natin ngayon ay patungkol sa inflation. Sa Tagalog ay inflasyon. Ano nga ba ang inflasyon mga kababayan? Ito ay unti-unti at pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita mga kababayan, kapag may inflation o halaga, ito yung purchasing power ng iyong pera ay bumababa. Example o halimbawa, ang 10 piso mo noon ay maaaring makabili ng 1 kilong bigas. Noon yun mga kababayan na. Pero dahil sa inflation, ang 10 piso, iyon ay baka kalahating kilo na lang ang mabibili ngayon. So, ang problema, wala namang 20 pesos per kilo na bigas ngayon. So, ito ay sample lamang mga kapatid. So, ibig sabihin, bakit ito nangyayari? Bakit nga ba ang tanong ng karaniwang mamamayang Pilipino, karaniwan nito mga kababayan ay sanhi ng mga sumusunod. Demand. Ito ay yung mga demand. Halimbawa, kaunti yung na-produce pero maraming demand. So, ang ginagawa ng mga negosyante, tinataasan nila ang presyo. Kasi kakaunti lang yung na-produce na produkto. So, ang tawag dito, demand full inflation o full inflation. Full, yung parang hinihila. Kapag mas marami ang gustong bumili ng produkto kaysa supply na available, tumataas ang presyo. Yun talaga yun mga kababayan. Halimbawa, last time, nung 2022, natatandaan ba natin yun na kakaunti yung asukal kasi na-hoard. Hinording yung asukal. So, ang ibig sabihin, dahil na-hoard ang asukal, kakaunti yung inilalabas. So, dumami ang demand. Ang nangyari, nagtaas ang asukal. Kung baga, dati ang asukal ay 70 pesos per kilo, dumating sa punto na naging 100 ang kilo ng asukal. Kasi bakit? Hinord ng negosyante ang asukal. Kakaunti ang inilabas, maraming demand. So, ang nangyari, ganon. So, ang ginagawa, tumataas ang presyo ng mga produktong kulang sa supply. Pangalawa mga kababayan, ito yung cost push inflation, yung itinutulak. Kapag tumaas ang gasto sa paggawa ng produkto, halimbawa, pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng presyo ng petrolyo, o sahod ng mga manggagawa, ipinapasa ng mga negosyante ang gastos nito sa mga mamimili. Pansinin natin, bawat mamimili, mayroong nakalagay doon na IVAT, Electronic Value Added Tax. Ibig sabihin, bumili ka lang ng sardinas sa isang grocery store, mayroon ng patong doon ang negosyante na ikaw ang nagdadala, ikaw ang magbabayad. Ang tawag doon, IVAT. Kaya pansinin natin, kapag tayo ay namimili sa mga groceryhan, tingnan nyo ang mga resibo, mayroon doong nakasulat. Ibig sabihin, kung ikaw ay manggagawa, trabahador ka, kinakaltasan ka na ng tax ng gobyerno, nagbabayad ka pa ng IVAT sa mga groceryhan o kung saan man, kung ano man ang binili mo. Ibig sabihin, doble patong ang ating binabayaran tax. Aside doon sa, kung ikaw negosyante, na maliit na negosyante lang, nagbabayad ka ng tax sa BIR, at the same time, kapag namili ka ng goods na ipapaninda mo, may IVAT na kaakibat nito. So, ibig sabihin, doble-doble ang nangyayari sa atin. Kaya para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Ganun yun mga kababayan. Kaya ipinapasa ng mga negosyante ang gastos na ito sa ating mga mamimili. Hindi nyo lang alam kasi hindi nyo tinitingnan ang bawat resibo. Bawat order nyo ng pagkain sa Jollibee, sa McDo o kung saan man, nagbabayad tayo ng IVAT. Ganon yun mga kababayan. Kaya, kumbaga, dapat sana sinushoulder na yan ng mga negosyante
Pero ang mga negosyante, ang ginagawa nila, ipinapataw sa mga kumakain o sa mga namimili. Ganon yun mga kababayan. Kaya pansinin natin yan. So ngayon, nito mga nakarang buwan mga kababayan, itong kasalukuyang taon ng 2026, ang Pilipinas ay nakaranas ng mga iba't ibang mga pagsubok, mga challenges. Nitong nakarang buwan, nakaranas tayo ng pagbabago ng inflation rate. Noong January 2026 ay tumaas ito ng 2.0 inflation rate. Pagdating naman ng Pebrero 2026, bahagyang tumaas. Naging 2.4 siya percent. Pagdating nitong March 2026, almost times 2 kasi 4.1% ang itinaas ng inflation niya. Sa kasalukuyan mga kababayan, inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maaaring umakyat ang average inflation sa 5.1% ngayong taon. March pa lang ito, yung 4.1, eh paano tong Abril? Baka tumaas ito, tumaas pa. Ang mga pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas ng presyo ng langis at fertilizer. Dulot ng mga sigalot sa Middle East. Alam naman natin kapag nagkaroon ng mga digmaan, sinasabayan niya ng mga negosyante. Pansinin niyo yan mga kababayan. Sinasabayan nila. Nung nakaraan, yung dumaan na yung barko na magdadala ng langis doon sa pinayagan ng Iran, bahagyang dahil sa pagdaan, bahagyang bumaba yung dollar, tumaas bahagya ang peso. Kaya pansinin natin yan, bawat kaguluhan na nangyayari, sinasabayan yan ng mga negosyante. Kaya ito ay nakaapekto sa presyo ng transportasyon at pagkain. Ganun. Kaya ang pansinin natin mga kababayan, dahil sa pagtaas ng langis, ang abono ay tumaas din o yung fertilizer. Kaya ang mga manggagawa o yung mga farmers natin, kasi may alam ako mga kababayan, itong siguro mga past years, kasi naalala ko, ang tatay ko ay farmer din. Inuutang ng tatay ko ang mga fertilizer. Noon yun, panahon pa ng kupong-kupong. Inuutang niya yung fertilizer sa mga nagbibenta, yung kapitalista. So pag-ani ng tatay ko ng kanya mga itinanim, ang ipapambayad din niya kung magkano yung naibenta niya dun sa kanyang pananim. Pupunta yan dun sa supplier ng fertilizer. Babayaran niya. Abonado pa minsan ng tatay ko. So ang gagawin ng tatay ko, uutang ulit ng another fertilizer para magtanim siya ulit. Ganun lang, parang iginigisa lang talaga ang mga farmers ng sarili nilang mantika ng mga kapitalista. Kaya pansinin natin ngayon mga kababayan, yung palay. Ang palay ngayon, napakababa ng bili ng mga kapitalista sa kanila. Tapos ngayon, ibinebenta ng mga namumuhunan ang palay na yan ng mataas. Kasi ang katwiran nila, mahal ang kurudo, mahal ang langis. Yung alam mo yung from farm to market, 'di ba merong ganyang mga project ang government. Kaya pansinin natin, ang mga farmers ng mga palay, ang abono nila inuutang yan ng mga yan. Ang bayad niyan sa pag-ani na nila. Oo mga kababayan, sa pag-ani na nila ang bayad nito. So pagbayad nila, wala na naman silang natira. Uutang na naman yan sila ng panibagong fertilizer para makapagtanim ulit sila. Kaya pansinin natin mga kababayan, walang mga mayayamang mga farmer sa Pilipinas. Lahat mahihirap halos. Kaya lang naman pansinin natin, kaya naman umaangat ang buhay ng ibang mga farmer kasi doon sa kanilang mga anak na nagsisikap mag-aral. Oo. Nung makatapos ang mga anak nila sa pag-aaral nila, nagsipag-abroad. Yun, marami akong kakilalang ganun. Pero kung titingnan mo, kung ang kanilang aasahan ay yung kanilang farm o yung kanilang pananim, naku, mamamatay ang mga farmer nang hindi man lang nakakatikim ng yaman. Yung iba, marami akong kakilala na yung mayaman,
gawa ng ang mga anak nila ay nagsipagtapos, nagsikap mag-aral para makatapos, makapag-abroad. Yun. So ngayon mga kababayan, ano ang epekto nito sa atin? Ang pagbaba ng halaga ng pera natin o ng piso, ang yung kinikita ay hindi na kasing laki ng dati ng narating. Pansinin natin, ang 1,000 pesos ngayon, kung mamamalengke ka, ang isang kilong manok, 165 na ang kilo. So magkano matitira ng 1,000 mo? Kung sasamahan mo pa ngayon ng isang kilong isda, kahit galunggong na lang, 150 ang kilo. So magkano na? Magkano na nawala sa pera mo? Nasa 1,000, nasa 300 plus na. Kailangan ang 1,000 mo, ma-budget mo for 1 week. So sasamahan mo pa ngayon ng karne kasi gusto mo, bibili ka ng karne para isasahog-sahog mo sa mga gulay. Nabili mo na lahat, pati yung mga pansahog, pati yung gulay na gusto mo, pati yung mga sibuyas, bawang na yan, kamatis, nabili mo na, wala kang nabiling bigas. Paano? Kulang na yung 1,000 mo. 'Di ba? Kung 5 kayo na kumakain sa bahay, so kulang talaga ang 1,000 mo. Hindi na, instead na 1 week budget mo, hahatakin mo para magkaroon ka ng budget ng 1,000 per week, hindi na mangyayari yun. For 2 days na lang yan. Kung 5 kayong kakain, 3 anak mo, 2 kayong mag-asawa, wala na. Bibili ka pa ng mineral water. O, diba? Kung ang araw mo, mga kababayan, nagtatrabaho ka ngayon, ang araw mo 550 kasi nasa probinsya ka. Yung ibang probinsya nga, wala pang 400 ang isang araw. Pero ang bilihin nila, same lang din kung ano yung bilihin presyo dito sa Luzon. Diba? Mas mahal pa nga ang bigas ng nanay ko sa probinsya, 68 ang kilo. Kami dito sa Rizal, magkano ang kilo? 58. Lamang sila ng 10 piso. Imagine niyo. Tapos ang sweldo sa probinsya ang baba, ang bigas nila ang mahal. O di ba? Masyado talagang mayroong mga discrepancy ang buhay ng tao. Kaya nga mga kababayan, mas mataas na gastos sa pamumuhay, mas nagiging mahal ang basic necessities. Ano-ano ba ang mga basic necessities natin? Bigas, ulam, tayo mahilig tayo uminom ng kape. O di ba? Ang asukal ngayon magkano ang kilo? Nasa 85 pesos. Wag mo na lang lagyan ng gatas kasi medyo mahal na Kaya mga kababayan, ang hamon, ang necessities nito ay tulad ng kuryente at sinasabi ko, pamasahe. Pasalamat na lang talaga tayo ngayon dahil hindi pa nag-increase ang pamasahe. Paano pag nag-increase na yung pamasahe? O, diba? Wala na ang mga manggagawang Pilipino. Kawawa na. So, anong hamon sa buhay natin ngayon bilang Pilipino, mga kababayan? Mas mahirap magtabi ng pera sa panahon ngayon. Mas mahirap magtabi ng pera sa panahon natin ngayon kung halos lahat ng kita ay napupunta sa pambayad at gastusin natin. Wala na. Kumbaga yung natin, yung aanakin pa lang ng isang ina. Manganganak yan. Tapos, bibili yan ng vitamins ng bata, diaper ng bata, pampaligo ng bata, at kung ano-ano pa. Wala na talaga. Kawawa. Mahalagang bantayan natin, mga kababayan, ang inflation talaga. Dahil dito, nagdidikta kung paano natin dapat i-manage ang budget. Kaya pansinin natin, bantayan natin ang inflation para tayo mismo ang maghihigpit ng sinturon. Ako nga, mga kababayan, example ako. Wala naman akong kita. Walang income, kumbaga. Kung may income man, ini-stretch ko yan, mga kababayan. Halimbawa, nagkaroon kami ng income na 7,000 pesos. Ini-stretch ko yan hanggang kailan ulit magkakaroon ng income. Unlike before, kapag gusto namin kumain sa labas, nagagawa.
Kapag gusto namin i-full tank yung sasakyan ng gas, kaya namin gawin. Halimbawa, kahit pumunta kami ng ibang lugar, kaya namin gawin. Pero ngayon, hindi na. Kasi bakit mga kababayan? Ni halos wala ka ng kliyente. Kasi ang kliyente mo, naghihigpit na rin. Diba? So, anong dapat natin gawin? Patuloy natin bantayan ang inflation para tayo mismo ang magbabudget sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kasi lalo na tayong mga magulang, mga ina, lahat binibili. Kasi wala naman tayo sa probinsya. Wala naman tayo sa bukid. Okay lang sana kung nandun tayo sa bukid, may sarili tayong lupa. Pwede tayo magtanim ng gulay. Pwede tayo magtanim ng mga, kung ano yung pwede nating itanim, mga root crops para mayroon tayong maisaing o mailuto kung sakaling wala na talaga. Nandito tayo sa lungsod, nandito tayo sa syudad. Wala tayong mapagtaniman. So ngayon, kapag nabantayan natin ang inflation, mababantayan din natin kung paano natin gastusin ang mayroon tayo sa panahon ngayon. Ganun. Kaya, watch out tayo lagi mga kababayan dahil kung bababa man ang mga presyo ng mga bilihin, bababa yan ang tulad ng piso lang. Kasi nung nakaraan, tumaas ng malaki ang diesel yung gas. Tapos nung nakarang araw, bumaba siya ng piso. Nakakahiya naman. Piso lang ang ibinaba, di ba? Kaya kung bumaba man ang presyo sa mga susunod na buwan, asahan natin hindi kalahati ang pagbaba niyan. Piso, 2 piso. Kung ang bigas ngayon ay nasa 58 to 60 o hanggang 58 to 68 pesos per kilo, kung bababa man yan, magiging 67 yan. Kung bababa man yan, magiging 57 yan. Hindi yan bababa ng kalahati. Ganon. Kaya nasa atin na rin kung paano natin i-manage ang mayroon tayo sa panahon ngayon, sa kasalukuyan. Kaya patuloy natin bantayan ang kasalukuyang inflation para tayo maging mapanuri mga kababayan, maging mapanuri tayo na mga Pilipino dahil wala namang ibang tutulong sa atin kundi tayo rin. Subukan nyo nga pumunta ngayon dyan sa labas, magngangawa ka at sabihin mo wala kang bigas sa walang magbibigay sa'yo. So, sino ang tutulong sa'yo? Di ikaw din, sarili mo. Ganon lang yun. Ikaw at ang iyong pananalig sa Panginoong Diyos. Kaya bago ang lahat, mga kababayan, bago tayo magpanik, bago tayo masiraan ng loob, bago tayo mawalan ng pag-asa, ito lang sasabihin ko sa iyo mga kababayan, real talk, there is hope in Jesus. Ganon. Nasa Panginoon ang tanging kaligtasan nating lahat. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sabi nga sa Bible ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ipinasok ko lang yung salita ng Diyos kasi wala naman sabi nga sa Bible, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salita na lumabas sa kanyang mga labi. So, ibig sabihin, hindi lang tayo titingin sa hinaharap na pagkain, kundi titingnan natin ang spiritual food, which is yung salita ng Lord. So, paano? Yun lang ang mai-share ko mga kababayan. Real Talk with Virgie. Bye-bye!